for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Let's sing holy. 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 Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lord, you are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Simulan na po natin ngayon, If You Know Me, Then. At ang batayan po natin ay John chapter 14 verses 1 to 14. Mga kapatid, isang bagay ang makaalam ukol sa isang tao. At iba namang bagay ang totohanang makilala ang tao sa pamagitan ng ika nga po'y kapaki-pakinabang na ugnayang nabuo sa pagitan ninyo, natin. Ganyan. Sa ganun pong diwa, mga pinakaibig, it's one thing to know about the Lord Jesus, the facts and figures of His life here on earth. Mga magulang niya, sina Jose at Maria, yung mga pangalan po ng mga kapatid niya sa lupa, at kung saan po siya tumira at lumaki, nakita po natin yun. Nalaman po natin yun. But it's a whole different thing to have relationship with Him. And that relationship keeps on growing deeper and better. Magkaiba po yun, mga kapatid. Ang isa pong kapaki-pakinabang na ugnayan, kasiyasiya, nangangailangan po yan ng panahon. Ito'y mabuo at matapos mabuo, mapagyaman sa pagdaan po ng panahon. Totoo po yan. Sa ating mga, kahit sa ating sambahayan, ugnayan sa isa't isa, pamilya, kaibigan, katrabaho, at iba pa na uri ng pakipag-ugnayan. Sa ating Panginoong Sus, gayon din po. Dapat itong tumitibay, lumalalim, at taga-ika nga sa panahon. In fact, heto nga mga kapatid, the more we get to know the Lord Jesus, the more we understand about the Father, the Holy Spirit, and ultimately, the kingdom of heaven. Ito po yung kahulugan ng buhay, mga minamahal. At sikapin po natin na
mabuhay ng gayon. Let's live it, ika nga. Ano po ang pangunahing itinuturo ng bahaging ito ng kasulatan? Sa John chapter 14, primarily verses 1 to 14. Ang bungad po ng kabanata 14, nasabi po ni Lord Jesus sa kanyang mga lagad na sabi niya, do not let your hearts be troubled. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabagabag. At mapapatanong tayo, saan ba? Ano bang bagay ang kinabagabag, natatakot ng mga alagad at bakit ika nga po'y in-address yon ni Lord? Nagugulumihanan, nalilito, natatakot, at nalulungkot ang mga alagad. Dahil kasasabi lang po niya sa kanila na aalis siya at nauna po ro ang mga kapatid, nasabi na po rito yung mga naunang kabanata, bandang huli ng chapter 13, sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Pagkatapos, sinundan po yun ng, sabi ng Panginoon tungkol kay Pedro, titilaw kang manok at maalala mo, kakaila mo ako na makaitlong ulit. Tapos ito, sasabihin niya, alis na ako, iwanan ko na kayo. At sabi niya, sa pagkakataong yan, hindi kayo basta makasusunod pa sa akin kung saan ako pupunta. Sino ba naman ang hindi malilito dyan? Sino ba naman ang hindi malulungkot dyan? Sino ba naman ang hindi mapupuno ng pangamba ang kanilang kalooban? Di po ba mga kapatid, may mga pagkakataon, di natin ginugusto. Pero may pagdadaanan tayo na halos kapareho ng ganitong mga posibilidad ng kalungkutan, kalituhan ng isip, pangamba, pag-aalala. Ang maganda sa ating Panginoon, bago po maranasan ng kanyang mga alagad yung posibilidad na yon, sinabi na niya sa kanila. Meron na pong paghahayag ng sinasalob ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Bay, kung kay Pedro natin tutuunan ang kaugnayan po dito, mga kapatid, sabi ng Panginoon, darating na ang oras na ako'y magpapaalam na sa inyo, alis na ako sa inyo, ay sabi ng Pedro, Lord, kahit buhay ko, itataya ko para sa iyo. Kalahin mo yon? Pero, yun nga po, nagkaroon ng pagkakaila. Tapos, pagkakanulo. Si Pedro ang nagkaila, si Judas Iscariote ang nagkanulo. And then, ito pong eksena na to. Kahit sinagot ni Lord Jesus ang kagulumihanan ng kanilang mga puso sa pagtitiyak na siya'y pupunta sa lugar ng kanyang ama para ipaghanda sila ng lugar at siya'y babalik para kunin sila, isama sila, sa gayon, makakasama niya sila saan man siya pupunta. And we read that in verses 2 and 3 ng chapter 14. Binigyan din po rito, mga kapatid, ang kahalagahan ng paniniwala at pagtitiwala, faith in the Lord Jesus, tulad ng pagtitiwala nila sa kanyang Ama in verse 1. Sa kabuuan, ang mga katagang iyan ang naglalayo na bigyan sila ng kaaliwan, kasiglahan muli, at ng katiyakan sa nalalapit niyang pag-alis. Ninais po niya yung kapahayagan ng kasiguruhan, kapanatagan ng kaisipan sa kanila. At ito po ay nakapaloob doon sa plano ng Diyos sa pagbaba niya dito sa lupa tungo sa kaligtasan ng sanglibutan, at pinili po niya ang 12 alagad na ito upang ibilin sa kanila pagka siya'y umalis
ipagpapatuloy po ang kanyang programa sa lupa. Kayang-kaya naman ng Panginoon na iiwas sila doon sa ganong kalagayan. Pero bakit po niya pinaranas yung pagkatakot, pangamba, pag-alala, pagkalito ng kanilang kaisipan? Mga kapatid, ang susi, ginugusto ng Lord that they would know Him. That they would know. Kung kaya sabi niya, if you know me, then. Tingnan po natin ang ilang mga pagtitiyak na ito na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon at ano po ang mensahe para sa atin sa ngayon. Ang hitaraw pong bagay na dapat nating malamang mabuti at tanggapin na katotohanan. Yung pong ating kalooban, yung ating puso, madalas nagugulimhanan, madalas nagtataka, nagtatanong, nalilito. Pero, what is the key to all of this? No. If you know me. So mga kapatid, batay dito, meron pong tatlong bagay na i-highlight tayo sa katotohanan ito. Kaya nga, alamin po natin, tingnan nyo nangyayari sa ating mundong ginagalawan sa ating panahon. Ang kaguluhan po ay nariyan. Israel, laban sa Hamas, Hezbollah, Houthi, Lebanon, Iran, at itong araw na to, bukas, at least dito sa atin, ay meron pong pag-aalala na nakakaisang taon na yung paglusob ng mga Hamas doon sa Israel. At meron pong pagtitipon, gaganapin ng mga kakristyanuhan dito sa atin para alalahanin po yung bagay na pangyayaring yon na nakaapekto sa buong sanglibutan. At ang ambassador ng Israel sa atin ay darating para po mangyari yung bagay na yon. Tayo po'y inanyayahan, so representa po tayo ng Pastor Migs sa pagtitipong yung bukas with the facilitation ng Bishop Leo Alconga ng IN. Siyempre po, buong ingat ang gathering na yon. Alamin muna natin, mga kapatid, yung salitang ginamit dito sa aklat ni Juan na know o malaman. Ginamit po ang salitang know sa sulat ni Juan ng mga 141 times. At iba-iba po ang antas ng pagkahulugan at ang gamit nito. Halimbawa, una, yung pong gamit sa salitang know ay knowing a fact. Knowing a fact. Pag-alam ng isang katotohanan, bagay o pangyayari. At i-localize po natin, contextualize natin ang halimbawa rito. Kunwari, o halimbawa, nagkaroon po tayo ng goal nung ating 48th anniversary sa MCF. 48 at 48. That's the fact. Na sa loob po ng taong ito, ninanais nating madagdagan po tayo ng 48 katao o at least pamilya sa dalawang paraan. Una po, direktang pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang pamamaraan. Manghikayat tayo para sa kaligtasan, alay ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, yung pong ika nga po ay maligawam nating muli at mapanumbalik yung mga kapatirang di na natin nakakasama
sa iba't ibang mga kadahilanan. 48 at 48, that's the fact. So, unang antas po ng gamit ng know, knowing a fact. Pangalawa, yung pong idea na understanding the truth behind the fact. Understanding the truth behind the fact. Kapag ka po mapangyari, at meron pa po tayong 3 buwan para mapangyari po yun, pagka po nangyari yun, mga kapatid, ang kauwian noon ay magkakasama-sama tayo, magkakaroon ng kapahayagan ng pagkakasama-sama, pagkakaisa, sa layunin po na iaayon doon sa programa ng Diyos ng kanyang kingdom agenda, winning the world for Christ. At mapabilang po tayo sa isang pamilya ng Diyos, local church or fellowship such as this, MCF, na magkakatawagan po tayo ng magkakapatid sa Panginoon. Hindi po lamang kapatid, kapuso pa, ka-dabarkads, kamadlang people, at syempre, kaagapay, 702 DJS. Salamat, Ate Beth, ha? Dahil po dyan, mga kapatid, yung pangalawang understanding the truth behind the fact. Halimbawa, nilayon po natin ito para ma-exercise ang duty and privilege nating mga kapatiran mag-share ng good news of salvation. At pagkatapos po noon, mga kapatid, ay ating pagtitibayin ang ugnayang nabuo sa pagkakabilang nating sama-sama sa pamilya ng Diyos. Ayan. And then yung katlong antas ng paggamit ng salitang know sa aklat ni Juan, to know means to have a relationship, to believe in a person and become related to him or her. Ulitin pa natin. To know means to have a relationship, to believe in a person and become related to him or her. Dito na po marahil maiiba, mga kapatid, sa ating lingwahe, sa Tagalog, yung gamit po ng know. Yung know, alam lang ang marami tungkol sa isang tao. Pero gagamitin na ang salitang kilala doon sa pangatlong antas. May relasyon na. At yung po sinasabi ng Panginoong Hesus mismo, doon sa kanyang panalangin, sa kanyang Ama, doon sa John 17:3, na naghahig po, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Pagka po naugnay na tayo sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng panampalataya at pagtitiwala sa Kanya, kinikilalang siya ang Panginoon tagapagligtas. Nabuo na po yung ugnayan na yun, then we could understand the meaning behind this. Know. Kaugnay na tayo. At yung pong knowing na yun, yung ugnayan na yun, mga kapatid, kailangan tuloy-tuloy, kailangan lumalalim, kailangan tumitibay pa. At sa pagdaan po ng mga panahon na yan. Kaganda pong alalahanin na kahit si Apostol Pablo nagahig po ng katotohanan tungkol dyan. Sinabi niya sa Philippians chapter 3, verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. So yung ugnayan na yun, darating po ang panahon na magkakamukha na kayo. Di po ba kasabihan ng mga mamag-asawa, yung mga may mga kabiyak. Sa tagal paglilipas ng mga panahon, napapansin ng mga nakapaligid sa kanila, nagkakamukha na sila. O kayong mga misis dyan, mister, kung sakali magkakatabi kayo, tingnan nyo nga ang isa't isa. O nga, no, kamukha na nga kita. Ewan ko lang, baka may magreklamo naman na misis. Pero ganun nga po, mga kapatid, yun ang in essence, yung idea ng establishing a relationship, knowing Him. Knowing Him. Interesting po,
Yung pong nabuong ugnayan na yan, dapat na, sabi natin, nagpapatuloy, tumitibay, lumalalim sa pagdaan ng mga araw. At sabi nga po, yung salitang ginamit sa verse 10 at saka 11, believe. Believe, tingnan niyo po yun, mga kapatid. Sabi sa verse 10, don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own, rather it is the Father living in me, who is doing my work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracles themselves. Pansin niyo po, dalawang bagay sa salitang believe dito. Una, yung pong sa verse 10, singular, yung pagka-address niya ng believe. Sabi niya, sa verse 10, kasi po, sagot yan sa verse 9 na sabi niya, Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? So, sabi niya sa verse 10, don't you believe? Singular. Ang kausap niya rito, tinutuunan niya ang atensyon dito, si Felipe. Pagdating po sa verse 11, yung word na ginamit na believe dito, plural, pangmaramihan. Ibig sabihin po, sinasakop po ng verse 11, hindi lang si Felipe, kundi yung pong kabuuan na bilang ng kanyang mga kaharap kausap ang 12 alagad. And then, interesting enough, na yung tense o yung pamanahon ng salitang believe sa verses 10 and 11, nasa simple present tense, pangkasalukuyan. Na kung sasalin po sa English, keep on believing. Keep on believing. Anong ibig sabihin po nito? Para sa atin po, in application, kapatid, nung simulan mong makilala, makaugnay ka na sa ating Panginoon Jesus, inaasahan po, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po yun. Walang patlang, wala pong panapanahon. So, meaning, sa ating pong lahat, ngayon mga kapatid, sa ating panahon, simula nang tayo maugnay na sa Kanya, wala nang iwanan. Wala nang laglagan. At sa karaniwang pong nangyayari, paalala po lamang ito sa atin, kung bakit naman kung kailan tayo nando sa pag-aalala, sa kagulumihanan, sa pagkalito ng ating kaisipan, sa takot sa ating mga kalooban. At saka tayo sasabihin, pahinga muna ako sa church. Parang, siguro papalipas ko lang to. Baligtad eh. Baligtad. So ulitin ko po, mga kapatid, ilang beses na napahayag ito sa likod ng pulpito ng Diyos. Kung kailan pa naman tayo nando sa ganong kalagayan, kapatid, paalala po, doon ka lalong kumapit. Doon ka lalong magpursigi sa pagpapatuloy ng katatagan at paglalimpan ng ugnayang yan. No, no, no. Gentlemen and ladies, the Lord is telling us, let our faith grow. Let us know Him well. So, tatlong bagay. Una, if you know Him, then you are going to heaven. Simple fact. Simpleng-simple. Kung kilala mo na siya, kapag kilala mo na siya, kung magkagayon, tiyakan, pupunta ka sa langit. Amen. Kapag kilala na natin siya, tiyakang pupunta tayo sa langit. Ito po ang unang bagay na makapapatunay, makapapawi po ng mga kabagabagan ng ating puso. Sarawain po natin sa ating isipan ang nalaman na natin sa mga pag-aaral ng kasulatan tungkol sa katotohanan ng ukol sa langit. Una, paniwalaan niyo po ang plain truth na sinasabi ng kapahayagan ng kasulatan. Heaven is a real place. Totoong lugar po ito. Hindi po ito katang-isip lang o isang religious imagination na kumbagay makapag-ampat nung nakasasakit na kalooban at sakit ng ulo na ating mga kinakaharap ng mga kalagayan sa mundong ito,
Heaven is a real place. Ikalawa, ang taguri po mismo ng ating Panginoon Jesus, this is the Father's abode. Dito po, doon po sa langit, nakalagak, nandun po ang ating Panginoon, ang ating Ama. Ang tinawag mismo ng Panginoon Jesus, my Father's house, sabi niya. Kung saan, si Lord Jesus ay nakaluklok sa kanang kamay ng Ama, doon sa kalangitan. Inilarawan din po ito ni Pedro na isang kayamanan, 1 Peter chapter 1 verse 4, isang kaharian, 2 Peter 1:11. Hindi po incidental ang pagkatawag ng ating Panginoong Jesus, my Father's house, sa langit. Sa verse 2 ng ating teksto, mga kapatid, makita po natin yung Greek word na ginamit dito, sa verse 2 na sinabi po, in my Father's house, monei, sa Grego, nang ibig sabihin po, mansions. Wow, ginamit po yung salitang monei na tinranslate na abode. Meaning, rooms, abiding places. Mga kapatid, kung sa una, heaven is a real place. Sa ikalawa, meron po tayong tiyakan na kanikanyang tutuluyan doon, tirahan. And yung ginamit na salitang abiding places, pang matagalan, pang walang hanggan na po yun. Hindi na tayo matutulad sa nangyari sa kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan na pagkalaya po nila sa pagkaalipin sa Egypt, paikot-ikot po sila sa ilang for 40 years. Walang permanenteng lugar. So much so, pati yung pagtitipo ng lugar, kapag may pagsamba sila as a nation, yung tabernakulo, hindi po permanente yon. Ang pinaka-permanente sa usapan ng Lumang Tipan, templo, nung kanila pong maangkin na ang pinangakong lupa sa kanila way back in history. Interesting din po ito, mapansin natin sa Biblia. Di po ba nung nandito sa lupa ang ating Panginoon Jesus, tinawag siyang carpenter's son, anak ng karpintero. Ano po ba ang trabaho ng karpintero? Pinakawalang-wala, in application dito sa ating obserbasyon, gumagawa po ng mga bahay. O tingnan niyo po, nung ialay na ng Panginoon sa kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, after days, pumunta na po siya sa langit. Nakita yon ng kalawakan. And then nangako siyang babalik. Anong kanyang gagawin habang nandun siya? Sabi niya sa kanyang mga lagad, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalagyan. Karpintero din. Samantala, habang pa po natin yung karanasang iyon, binuo niya ang kanyang iglesia dito sa lupa. Building, pagbubuo. Ganun po ang trabaho ng ating Panginoon Jesus. And in a more specific and personal way, by application, pwede po natin matutuhan dito mga kapatid ko sa Panginoon. Pati na yung broken na buhay at katauhan ng bawat isa sa atin. Dulot ng kasalanan nating kalalagayan, kondisyon. Bubuo niya po ulit yun. Pagka tayo na-establish na yung kaugnayang personal sa Kanya. Pagbubuo, pagtitiyak, doon sa langit. Sapagkat kapag kakilala mo siya, kung magkagayon, ikay pupunta sa langit, tiyakan. Tiyakan, mga kapatid ko sa Panginoon. At yamang ito po'y, pangatlo, kung ito po'y tinawag na bahay ng Ama, my Father's house, siguraduhan. Ito po'y lugar ng pag-ibig at ng kagalakan. Itong dalawang elementong ito, may tuturing sa salita ng sanglibutan, love and joy. Iba po doon sa inaalok ng sanglibutan. Ang inaalok ng sanglibutan ng pag-ibig, ng joy, kung meron man, ay panandalian. At pabago-bago ng timpla, ika nga.
but not the love and joy of our God. Because mula rito, hanggang dun sa langit na yon, natutunguhan na mayroong kaugnayan na sa Kanya, kapatid ko sa Panginoon, siguraduhan, tuloy-tuloy, pag-ibigan, kagalakan. Dito, katulad sa mga lagad, sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magalumihanan. Merong kagalumihanan, may kagalakan. Pero yung pong kagalakan, hindi po tatakpan, aalisin ng kagulumihanan. Tuloy-tuloy po yan. And sabi nga ni Warren Wiersbe sa kanya pong komentaryo, what a wonderful place it will be. And we will enjoy it forever. Hallelujah. At sinangayonan po yun at pinahayag naman ni Gordon MacDonald sa kanyang aklat, heaven is a prepared place for a prepared people. And the way of preparing for it is knowing the Lord Jesus as Lord and Savior. Ikalawa, if you know Him, then you may know the Father now, not later, not when we go to heaven. Ngayon pa lang po, dito pa lang po, sa ating panahon pong ito, makikilala na rin natin ang Ama. Dahil, ayon po sa pahayag ng mga talatang 7 hanggang 11 nitong ating teksto, pinapakita po, ipinakikilala ng anak na isinugo ang Panginoong Hesus, ang kanyang Ama sa atin, sa kanyang mga lagad, sa tao, sa sanglibutan, sa ating panahon. Hindi na po natin iintayin pang mapunta sa langit at saka lang natin makikilala ang Amang Diyos. Pwede na po nating makilala dahil nga po ipinakilala na siya ng kanyang anak. Meaning, kapag kakilala mo si Lord Jesus, at sabi nga niya kay Peter, tumagal-tagal ang panahon, Philip, tumagal-tagal ang panahon, Philip, magkakasama na tayo, dapat kilala mo na ang Ama. You have known and have seen the Father. Alam niyo po, sa simpleng pag-uusap po nila Philip at ang Panginoon Jesus, and of course the other apostles, meron pong malalim na deklarasyon tungkol sa paniniwala sa Diyos o theology sa likod po nito. Yung sagot ng Panginoon Jesus kay Philip, matagal na tayong magkakasama, hindi pa rin, sinasabi mo, hindi pa rin kilalang ang Ama. Ang matinding deklarasyon po ng ating Panginoon, He was claiming to be God. Matinding katotohanan po yan. Ang Diyos lang po, mga kaibigan, ang makagagawa nito. Sipin niyo po, Diyos lang ang pwedeng maging magkatawang tao. At yung pong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ikalawang persona ng kadyosan na nagkatawang tao. At sabi po ng salita ng Diyos, nabuhay siya dito sa mundong ibabaw na hindi nagkasala. Naharap siya sa iba-ibang mga tukso. Simula pa lang po ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Dinala siya sa ilang ng Espiritu ng Diyos upang tuksohin ng dyablo for 40 days and 40 nights. At yung record tungkol sa mga tukso kinaharap ng ating Panginoon ay highlights po lamang yon, yung mga matitindi na bigwasi ka nga sa Kanya. Pero, kapatid, pinagtagumpayan po ng Panginoon. And sa Hebrews, mababasa po natin katotohanan na kung nangyari po yon sa ating Panginoon Hesus, dahil naugnay na tayo sa Kanya, ay pwede rin po nating makita at maranasan, mapagtagumpayan ang tukso. Pambihirang katotohanan po yan, kapatid ko sa Panginoon. From now on, in this text, the disciples would understand more and more about the Father
even though the Lord Jesus was leaving them behind. I-compliment naman natin si Philip dun sa paghayag po ng kanyang desire na ikangay makilala niyang mabuti ang amang Diyos. Back in chapter 1, mababasa po natin sa verses 43 to 47, yung pagtatagpo po ng Panginoon at saka ni Philip. Pagkatapos po, niyaya po ni Philip yung kanyang kaibigan na si Nathaniel. Sabi niya, nakakilala na namin ang Mesyas. At ang sagot po ni Nathaniel, meron ba naman ikang mabuting bagay na lalabas o mangyayari sa Nazareth? Kaya nung makita po, magkaroon ng encounter na si Jesus at saka si Nathaniel, sabi po ng Panginoon sa kanya, ito yung totoong reliyosong mama. Aba, ngayon lang tayo nagtagpo, sabi ng Nathaniel. Anong alam mo tungkol sa akin? Nandok pa lang sa lilim ng sampuno, kilala na kita. Alam nyo, sa likod po nun, sinagot ni Philip kay Nathaniel, nung sabihin ni Nathaniel, meron mo mabuting bagay mangyayari sa Nazareth? Sabi ni Philip, come and see. Nandun po yung masugid na pagnanasa sa isip at kalooban ni Philip, makilala itong sinasabi ng Panginoong Sus na kanyang ama. At sa sandaling maugnay na sa kanya, nandun po, meron ng established relationship even with the Father. Ang paanyayang yon ni Philip kay Nathaniel, pwede rin po nating maangkin. Sabi niya, come and see. At pagka tayo nagkabuo na ng ugnayan sa ating Ama, kapatid ko sa Panginoon, maraming bagay na ihahayag sa atin ang ating Diyos, Ama. Ano nga po ba ang pakikinabangan sa pagkakilala sa Ama? Mga kapatid, ulitin lang po natin. We can know the Father and Creator of the universe, for the Lord Jesus revealed Him to us. And why? Para nga po pawiin ang kagulumihanan ng ating puso at isipan. Mga kapatid, isipin po natin mabuti ito. Hawak sa makapangyarihang kamay ng Ama ang mga kaganapan sa sangsinukob. He is in control of what is happening around the world. Troubles and uncertainties. Sakop po ito ng binanggit sa verse 12. Greater things. Yung mga things na way beyond our control. And yet, hawak-hawak po sa makapangyarihang kamay ng ating Ama ang lahat ng mga iyan. Greater things. Alam po niya, magagawa po niya ang dapat mangyari. And to be more specific, sa kasalukuyan nating kalagayan, yun nga pong sinasabi natin, alam ng Diyos, at ang nasa likod ng lahat ng mga nangyayaring ito sa ating panahon, ang kamay ng Diyos. Kahit na may pagkakataon po na yung bagay na kinakaharap natin o ng sanglibutan, parang hindi natin lubos-lubusang maunawaan. Parang kumbaga sa pagkain ay matabang sa panglasa. Ayaw natin, and yet nangyayari po. Kapatid, sa likod po noon, nandyan ang makapangyarihang kamay ng ating Ama. Wala pong nangyayari na hindi lingid sa Kanya. At kalooban po niya na mangyari ang mga bagay na ito. He is working what a real father does for his children. Yung sinasabi po natin sa ating mga karanasan, yung mga nangyayari sa atin, individually, personally, bagay na gawa lamang ng Diyos na ikukwento lang po natin. Halimbawa, ang inyong lingkod, Pastor Migs, si Ate Dada, si Papa Poha, yung pong si Ate Lian,
Yung si Kuya Louie, nako, ang higpit po ng pagkamay ng Kuya Louie kanina sa akin. At masigla-sigla siyang tumatayo po at nakikamay sa atin. Kalahin niyo po yun, mga kapatid. And alam po niyo, ang aking puso ay excited sa pagbangko sa gagawin pa ng Panginoon sa ibang kapatiran natin. Bakit po? Tatay natin siya. Anak niya tayo. Hallelujah sa ating Panginoon. This shows that faith and works must always go together. It is in knowing the Father that releases the power of God in and through our lives. Ikatlo, if you know Him, then you have the privilege of prayer. You have the privilege of prayer. Mababasa po natin yon sa bandang huli ng ating mga talatang pinagbabatayan, verses 12, sama na po natin hanggang 15. Kapatid, simpleng kapahayagan, bawas, or better masabi, iwas kabagabagan ang panalangin. Ulitin ko po, bawas, or mas matindi, iwas kabagabagan ang panalangin. Paano po ba tayo dapat manalangin? Tatlong bagay po na masasabi nating batayan or conditions ng prayer. Para matiyak natin, nakikinig ba ang ating Ama? Sumasagot ba siya sa ating mga dalangin? Sa kabilang banda po naman, tingnan natin, ang posibilidad na yun, sasagot siya, nakikinig siya, dahil ang tumatawag sa kanya na kanyang anak, nagagawa po itong tatlong kondisyon na ito. Una po, manalangin may pananampalataya. Ilang beses natin narinig ito, kapatid ko sa Panginoon. Sa James 1:5, yung walang pag-aalinlangan, lubos-lubos ang pagtitiwala. At sa Tagalog na salita po natin, doon sa faith, pwede pong mabuo doon sa idea ng una ay paniniwala, ikalawa, pagtitiwala. Pagsanibin po natin yung bagay na yun, paniniwala, pagtitiwala. Paniniwala sa sinasabi o inihahayag nung ating kinikilala, sinasampalatayanan. Pagtitiwala doon sa mismong siya. Hindi lang po yung sinasabi niya, kundi siya mismo. Faith. In other words, faith. Manalangin may pananampalataya. Look at verse 12. Ang sabi po dito sa ating talata, I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these because I am going to the Father. What a promise. Mismo, lumabas sa bibig ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga kausap. Sabi niya, I tell you the truth. Sa lumang salin na Biblia, verily, verily. Andiyan ba si Ate Oth? Binibiro ko sa Ate Oth. Beverly, Beverly. Or truly, truly. Sa salita pong, sa grammar po ng mga Hudyo, kapatid, pagka may pag-uulit ng salita, truly, truly, pagbibigay diin. Paniwalaan mo na yan. At ang sabi niya rito, translated sa New International Version, sabi po niya, I tell you the truth. Meaning, this is a solemn promise. Hindi po maghahayag ng ano pa man ang ating Panginoon na para bulahin ka lang, para kakalmahin lang ang iyong kalooban, para lang mapakalma ka. No. Nagsasabi po siya ng tapatan sa atin. Kung kaya sa ating pong ugnayan, mga kapatid, magkaroon tayo ng pagtatapatan sa isa't isa. Kumbagay, alamin mo, damahin mo, basahin mo ang kaisipan ng iyong kapatid, at sa gayon, akma po yung iyong sasabihin. Kung hindi po sigurado na makatutuloy yung sasabihin mo, huwag kang magsalita. Salita pa lang po yun. Katiwa-tiwala na. Yan po ang ating Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon. And then, sabi po niya, yung pong kapahayagan na sinabi niya rito, this is a solemn announcement na the fact that He returned to the Father
is an encouragement, pangpalakas ng kalooban natin for there, doon po sa langit kung saan siya umakyat. He is interceding for us. Nananalangin po siya para sa atin. Nakaupo po sa kanang luklukan ng Ama, a place of power and authority. Kung kaya't sa kanyang posisyon, tiyak, anumang ipapepray niya para sa atin, diringgin at sasagutin ng Ama. Hallelujah. So, mga kapatid, let us be bold enough in claiming our position with Jesus Christ, with power and authority. Kaya po, sabi niya, my name, my name, my name. Malaman po natin yan sa bandang huli. So, ulitin po natin. Ang kagandahan po ng bagay na ito, nandun po, bumalik sa langit ng Panginoon, nangakong babalik ho, habang hinihintay natin, nagpe-pray po siya para sa atin. At tinisiguro po, dahil sa pagkaupo niya sa luklukan, kanang luklukan ng Ama, anumang ating hihingin, ayon sa kapahayagan ng Panginoon Diyos, tiyak sasagutin ng Ama. At alam po ninyo, nakalakas ng kalooban yun sa kanyang mga alagad. Kasi po, nung sabihin niya, pagka kayo may kahilingan, ay tiyak, diringgin niya. So sabi po niya, pangalawang bagay tungkol sa paano tayo mananalangin, wika po niya, manalangin sa pangalan ng Panginoon. Panginoon. Kaya nga, sabi natin, bandang huli, karaniwan sa bandang huli po yan. Pwede namang sa una, sa gitna, pero karaniwan sa bandang huli, nihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Gaano po ba kahalaga? Magkaroon tayo ng kaunawaan, tamang kaunawaan tungkol sa pangalan ng ating Panginoon. Pagkat sinabi po niya rito, mga kapatid, matindi. Look at verse 13. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. 14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. My name. Again, mapapamangha po tayo dito. Ang ibig sabihin po nito, we ask what the Lord would ask. We would please what would please His Father and what could bring glory to God by furthering His work. Ano pong nakapaloob dito pagka humingi sa pangalan ng ating Panginoon? Una po, sabi niya, ang ating hihingin ay yung kung si Lord Jesus ang mananalangin, ito ang kanyang hihingin. So, iaayon po natin yung ating hihilingin sa ating Ama dun sa pwedeng hilingin ng Panginoong Sus lamang. Pagka po taliwas, labag sa kanyang ginugusto ng ating Panginoong Sus, yung ating panalangin, hindi daw po bagay na ipanalangin yun. At karniwan, ulit, karniwan, kasi po may pagkakataon, kailangang ulit-ulitin para talagang tumimo ng mabuti sa ating isip at kalooban. Kunwari po, sa mga kabataan natin, gustong magkaroon ng partner, tiyakan naman, sabi ng Panginoon, hindi ko kalooban ng kapartner mo, hindi Christian. Hingin mong maging Christian. Or sasagutin mo muna bago maging Christian. Mali. Kaya sabi po, may nagbiro nung panahon namin nag-aaral kami sa Bible School, yung bang evangelism ay pwedeng paraan ng pagkaroon ng pagsishare ng gospel. So, boyfriend ko, hindi Christian. Paglabag na po yun, no? Pagtapos sabi niya, gagawin ko naman siyang Christian. Okay, Pwede, no? Yun po yung idea. Ikalawa, nakapaloob dyan, yung bang hihilingin natin, what would please His Father? Kapag ka po si Lord ang tatanungin, alam nyo po, yung kanyang hihilingin, lagi, makasisiya, makaka-please, makakalugod sa ating Ama. At di nga kasi po, mga kapatid,
sakop po yun ng tamang panalangin. At pansinin niyo po, doon sa verse 13, yung salitang whatever, sabi niya sa verse 13, and I will do whatever you ask in my name. Sa verse 14 naman, you may ask me anything. So whatever sa verse 13, anything sa verse 14. Ano pong pinagkaiba nito? Ito po yan, kapatid. Sa pag-aaral po ng teksto, yung pong sinabi niya na whatever, pwede pong tumukoy sa lahat, as in yung lahat na ipinahayag po ng Diyos sa kanyang salita tungkol sa pananalangin. Yung ayon po sa pahayag ng kabuuan ng kasulatan, Old and New Testaments alike, pag samasamahin po yon, pagka po nakapaloob yun doon sa pahayag, turo at aral ng salita ng Diyos na pananalangin, pwede. Ano naman yung sa salitang anything sa verse 14? Kapatid, hindi po ibig sabihin ito, kung ano lang maisipan mong hilingin, hihingin mo. Hindi daw po ganoon. At ito, yung sinabi niya, ulitin po natin yung 13, I'll do whatever you ask in my name. Sa verse 14, you may ask me for anything in my name. Ang common or controlling factor, my name, in my name. Now, matindi po ito, kapatid. Pansinin niyo, kapag ka po ba may nagsabi sa inyo, you can use my name. Aba, ano po yun? Magkatambalan pong seryosohang ika nga po'y pribileyo at saka responsibilidad. Hindi po basta itataya ng sinuman na paggagamit sa iyo ang kanyang pangalan ng gayon-gayon. Kaya tanda mo, pag sinabi ng Panginoon Diyos, ask me or whatever you ask me in my name, ask me about anything in my name, nagbibigay po siya ng kahalagahan, ng tamang pagkaunawa sa idea ng pangalan ng Diyos. Pag sinabi po natin tungkol sa pangalan ng Diyos, kapatid ko sa Panginoon, mangyayari po yung paghahayag ng katotohanan, knowing His nature, what He is and what He wants to do. Iaayon po natin doon yung ating mga panalangin. Tiyakan po, sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin para sa ikalulhati, ikalulugod ng kanyang pangalan. Therefore, naalala niyo po yung panalangin ng Panginoon Jesus recorded sa Matthew 6? Yung tinatawag po natin lagi na the Lord's Prayer. Ano pong bungad ng the Lord's Prayer? Our Father, hallowed be your name. Yung word na hallowed, ibig sabihin po nun, glorify. Glorify. Walhatiin. Bigyang galang, bigyang pitagan ang pangalan ng ating Panginoon. Hallowed be your name. Dahil po dito, alamin natin mabuti, ang natin katotohanan to, any request that does not glorify God's name should not be asked in His name. Any request that does not glorify God's name should not be asked in His name. Ang lalabas lang po sa ating bibig bilang kahilingan sa ating Diyos Ama, makalulugod sa Kanyang pangalan. At pag sinabi ng isang tao sa atin, you can use my name, ay talagang rerespetuhin po natin yung paggamit ng pangalan na yon at hindi po natin siya ipapahiya. We honor his or her name. Ganun po natin pinapahalagan yung kaugnayan na nga natin sa Kanya, kaya ayaw po natin siyang mapapahiya. Mamahalin natin ito. And yun po yung pangatlo na katotohanan. Ibig sabihin po, manalangin na may pagsunod, na may pag-ibig, loving obedience. So kung isasama natin yung verse 15, sabi niya, if you love me, you will obey what I command. You will obey what I command. At pagka po, katulad sa ating mga magulang at mga anak, sa ugnayang magulang at anak, walang napakatamis sa isang magulang na mapasunod niya ang kanyang anak out of love
not out of fear o ano pa mang motibasyon. Kusa na po yan. Sa anak naman, magkukusa na po yan dahil tugong pag-ibig sa kanyang magulang ang kanyang ginagawa. So, nung magpaalam po ang ating Panginoon Jesus, na-record sa John 13:34 and 35, "A new command I give to you." Ano po sabi niya? "You love one another. By this, all men will know that you are my disciples." The proof of love is obedience. Kapatid, with the message of the Lord this morning, I invite you, let us know our Lord and grow in that knowledge. Manalangin tayo. Ama, napakagandang maranasan, mapatunayan, matutuhan yung pagkakakilala namin sa inyo. Yung pagkakaugnay namin sa inyo. Matitinding mga pakinabang ang dulot po nito. If you know me, sinasabi niyo po sa amin, you will go to heaven. If you know me, tiyakan, ngayon pa lang, makikilala na niyo ang aking Ama. And if you know me, maangkin ninyong tanging pribilehiyo ng panalangin. Panginoon, salamat po. At sa mga susunod pang pahayag ng seryeng ito ng pag-aaral, speak to your people, O God. Thank you. In Jesus' name. Amen.